Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nanguha pala tayo dito ulit ng kawayan para tapusin yung mabong natin ginawa nakaraan at nagluto tayo dito ng pizza sa ating DIY oven dito sa itaas ng bundok. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Habang umambon dito sa itaas ng bundok ay nanguha kami dito ng kawayan kasama ang aking biyanan para ito sa gagawin natin bubong sa ating DIY oven mga kapugi. At medyo natagalan tayo dito sa paggawa dahil sa maulan dito lagi sa aming lugar. Maputi kasi at madulas dito sa itaas ng bundok kapag basa ang lupa. At nung pag-akit namin dito ng aking biyanan ay maganda pa ang sikat ng araw. Akala ko ay tuloy-tuloy ng gaganda ang panahon pero mayat maya ay bigla na naman ditong umaambon. Nag-aasikaso dito ng aking biyanan ng kanyang taniman kaso nagpatulong na muna ako sa kanya na manguha ng kawayan para mabilis kong matapos itong bubong na akin nang nasimulan. At nung natapos na kami maghakot dito ay sinukat ko na ito isa-isa para atin na itong puputulan na sakto lang sa ating kailangan at tamang pahinga lang dito ang aking biyanan habang tayo ay nagpuputol ng kawayan dahil unang gawa pa natin ito ng bubong gamit itong kawayan kaya nakaraan ay hindi ko natansya kung gaano kadami ang ating kailangan kaya ngayon ay sigurado na tayo matatapos natin itong mga kapugi para makapagluto na tayo dito ng maayos sa ginawa nating DIY oven. At habang nagtatanggal ako dito ng gitna ng kawayan ay umambo na naman dito sa kabundukan, sinamahan pa ng malamig na hangin na dumadampi sa aking katawan. At nung natapos na ako sa paghati nitong kawayan ay pinatong ko naman kaagad ito sa ating lamesa para makapagsimula na naman tayo magpako dito ng bubong. Iniisa-isa ko lang ito inilagay sa itaas para habang nagpapako tayo dito ay hindi tayo mahirapan sa pag-abot dahil sa solo lang tayo ditong gumagawa. Pati haya at patawab ang paglagay ko dito mga kapugi. Kailangan ay tuwid na kawayan ang ating inilagay dito para kapag isusuksok natin ito ay hindi tayo mahirapan sa pagpako. Maya't maya na naman ay bumuhos ulit itong malakas na ulan dahil sa nandito na tayo sa itaas kaya pinagpatuloy ko pa rin sa paglagay ng kawayan. Medyo nag-iingat din ako dito habang nagpapako dahil sa basa at madulas itong ating pinapatungan pero may mga pangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Dahil sa marupok na itong lamesa na ating pinapatungan kaya bumigay na ito dahil sa bigat ng ating katawan at sumilong na muna ako dito at nagpahinga na muna. Pagkatapos ay pinagpatuloy ulit ito nung tumila na ang ulan at nung nailagay ko na lahat itong kawayan ay kinuha ko naman kagad itong plastic na nakabalot sa ating DIY oven. Nagpalit na din ako dito ng damit dahil sa nabasa na tayo kanina ng ulan at yung plastic na ating kinuha kanina ay atin itong ginupitan tapos ang bawat kanto nito ay nilagyan natin ng tali dahil ilalagay natin ito sa itaas mga kapugi para gagawing pantangkop ng ating bubong. At ang aking biyanan ay abala sa pag-alis ng damo dito banda sa ibaba at natapos na tayo dito sa paggawa ng bubong mga kapugi. Sa gabal po ito mga kapugi, medyo mababa po ito kapag nagluluto tayo dito. Lagi tayong mababangga yung ulo natin. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin ito mga kapugi. Alisin natin to. Hindi ko na pinakita kung paano ko ito binago. Basta inalis ko lang yung mga nakasagabal dito. Tapos na yung bubong ng ating DIY oven mga kapugi. Magluluto tayo ngayon ng pizza. Siyempre ay nagugas muna tayo dito ng kamay bago tayo gagawa ng dough ng ating pizza mga kapugi. At naglagay na muna ako dito ng kalahating baso ng tubig, 1 and 1/2 teaspoon na yeast. Hinalo-halo ko ito gamit ang tinidor hanggang sa bumula. Pagkatapos ay naglagay na din ako dito ng 1 and 1/2 teaspoon na asukal, 1 and 1/2 teaspoon din na asin, 3 tablespoon na mantika. Ordinaryong mantika lang ito mga kapugi. At nung nailagay na lahat ng ating kailangan ay hinalo ko lang ulit ito ng saglit mga kapugi. Sunod ay dito ko na inilagay ang all-purpose na harina. Bali 3 baso ito na aking ibinuhos. At dito ko na hinalo lahat gamit itong aking kamay dahil sa kulang yung tubig na ating inilagay kanina kaya atin itong dinagdagan. Tinatansya-tansya ko lang yung tubig dito mga kapugi. Pinapakiramdaman ko lang ito kung sakto na o kulang pa ang tubig na ating kailangan. Pagkatapos ay pinahinga ko lang ito ng ilang minuto. Nilagyan ng mantika itong ating lagayan para kapag nilagay na natin ang ating dough ay hindi didikit habang pinapaalsa natin ito. Tinakpan lang muna ito at nilagay sa gilid at habang nagpapaalsa tayo ng dough ay nagatong na ako dito sa ating ginawang DIY oven at uling na kahoy yung ginamit natin dito mga kapugi. Tinansya ko lang din sa paglagay natin dito ng panggatong at habang nag-aantay ay nagpapainit na tayo dito ng oven. Pagkalipas ng 20 minuto ay kinuha ko na itong ating tadtaran. Nilagyan ito ng harina dahil dito natin ilagay ang dough na ginawa natin kanina. Minasa ko lang ito ng saglit para mawala lang yung hangin sa loob at hinati ko din ito sa dalawa dahil dalawa ang gagawin natin pizza mga kapugi dahil wala tayong rolling pin dito kaya cling wrap na lang ang ginamit ko sa pag-flat ko ng dough. Para hindi lang ito dumikit ay binudburan ko lang ito ng harina. Sa pagkuha ay nagpalalay lang ako dito sa aking asawa para mailagay ito sa pan nating paglagyan at inayos ko lang din ito sa kanyang lagayan at nung okay na ang kanyang pwesto dito ay tinusok-tusok namin kagad ito gamit ang tinidor.
At dito na namin nilagyan ng tomato sauce mga kapugi. Ikinalat lang ito ng dahan-dahan hanggang sa lahat ay malagyan. Pagkatapos ay naglagay na din ng pinya na hiniwa ng maliliit at ham na hiniwa din namin kanina. Dahil sa amin lang itong kakainin, kaya hindi namin ito tinipid sa pantoppings. At yung huli namin ditong inilagay ay yung melted cheese mga kapugi. Pagkatapos ay kagad ko naman itong isinalang sa ating DIY oven dito sa taas ng bundok. Maganda na din dito magluto dahil sa may maayos na dito na bubong, kaya hindi nito mababasa kapag umuulan. At nung naisalang ko na itong unang pizza na ating ginawa, habang nag-aantay na maluto itong isa ay sinunod ko naman itong pangalawa, pero hindi bilog ang kanyang lagayan dito mga kapugi. Pero okay lang yan, kahit anong hugis pa yan, basta ang importante ay makapagluto tayo dito ng pizza. At ganun pa rin yung mga ingredients na aking inilagay dito. At itong pangalawang ginawa namin ay hindi namin ito kakainin dahil dadali namin ito sa ibaba ng bundok mga kapugi para ipapatikim namin ito doon sa kanila. Pagkalipas ng 20 minuto ay binuksan ko na itong ating oven mga kapugi. At ito yung resulta ng ginawa natin pizza na niluto natin sa ginawa kong DIY oven dito sa taas ng bundok. Wala talagang imposible kung marunong kang dumiskarte mga kapugi. Sa mga simpleng materials na ginamit natin sa paggawa ng DIY oven ay nakakapagluto na tayo dito ng masasarap na pagkain. Sa sobrang sarap ng aking mga niluluto ay nagbabalak na ako magpatayo dito ng bakery sa taas ng bundok at siguradong mga customer ko dito ay mga engkanto. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat. Shoutout nga pala kay At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.